So ito na yung pull out tray natin. Dito yung condiments. Pag-usapan natin ngayon yung ating kitchen, mga kamusta. Sa ngayon, mga kamusta, pag-usapan natin yung mga kitchen na po pwede natin ilagay sa ating mga bahay. Ano nga ba yung ginawa namin dito? Ano nga ba yung bentahe? Ano nga ba yung kagandahan? At syempre, yung kapaki-pakinabang talaga. So, ito yung 3D animation natin dito, mga kamusta. Meron tayong mga nilagay na mga drawings. Meron ako dito, PVC board. Tapos, meron din ako titanium board. Ginagamit ko sa hanging cabinet natin. Bakit nga ba? Sa base cabinet kasi natin, na-expose lagi sa lamig, moisture, tubig, at syempre yung mga insekto. Pero ano nga ba yung mga accessories na ginamit natin dito? Okay, ginawa natin. Isa pa dito na ginawa natin naka-offset. Bakit ko nga ba laging naka-offset? Hindi lamang sa dating. Araw ng Biyernes, mga kamusta? Binabati ko kayo na napakaganda umaga. So, samahan nyo ako sa ating mga proyekto. Tara! Bili muna tayo. Weber kasi wala pa ang benta sa shop. So, ito yung thinner na binibili namin, acrylic. Tara! Tiles na tayo ngayon. Ayan na. So, layout tayo ngayon. Actually, matagal na itong tiles natin na nalagay. Siyempre, ito muna. Patapos lang kasi ito. Ayan, sa PVC board na. Nilagay natin dito. Dito natin binuhusan. Dito na lang yung binuhusan. Ayan na siya. Naging nook bar. Kasi ang balak ni Sir dati, pag iba niya ng buo, sabi ko, may paraan pa naman. Yan ang paraan natin. Madaling paraan lang naman. Yung sa kitchen natin, 70% na or 80% sa taas. Yan na lang yung natitira. Yan si Pare Aris. So ito na yung pull out tray natin. So, using PVC board na ho. Ito lahat. Dito yung condiments. Yung sink natin dito na. Naayos na maigi. Pag-usapan natin ngayon yung ating kitchen, mga kamusta. Na kung saan isa sa mga gusto kong i-share sa inyo, mga kamusta, no? Na pwede nyo ring gayahin sa ating paggawa. Sa ngayon, mga kamusta, pag-usapan natin yung mga kitchen na po pwede natin ilagay sa ating mga bahay. Kagaya na ito, napakaluwang, no? Napakaganda niyang lagyan ng mga accessories, napakaganda niyang lagyan ng mga palamuti sa loob ng kitchen, no? Ano nga ba yung ginawa namin dito? Ano nga ba yung bentahe? Ano nga ba yung kagandahan? At syempre, yung kapaki-pakinabang talaga. Na gamit talaga. So, ito yung 3D animation natin dito, mga kamusta. Meron tayong mga nilagay na mga drawings. So, yun yung pinagbasehan, sukat, ganun na rin. Dito, mga kamusta, meron akong board na ginamit dito na dalawang uri. Meron ako dito, PVC board. Tapos, meron din ako titanium board. Yung PVC board, mga kamusta, ito ginagamit ko siya sa base natin. Ito naman ginagamit ko sa hanging cabinet natin. Bakit nga ba? Sa base cabinet kasi natin, na-expose lagi sa lamig, moisture, tubig, at syempre yung mga insekto. Yun yung isa sa mga dahilan ko kung bakit ako gumamit ng PVC board. So yun yung bentahe rin naman niya, bakit PVC board yung ginamit ko. Sa ngayon, mga kamusta, bakit din naman sa hanging natin ay hindi na lang ako gumamit ng PVC board? Isang reason ko, nasa sa taas siya. So, ibig sabihin, ito yung pwede naman natin gamitin na board. Isa pa, so compare natin sa presyo, mga kamusta, ito halos doble yung presyo nito. Kunwari, itong presyo nito ay nasa 1.6. Ito nasa 3,000 plus, mga kamusta, no? Titignan natin dito sa may part na to. Ayun, unahin muna natin dito sa may nook bar natin. So, bakit nga ba naging nook bar? So, sabi ko naman kay Sir, instead na gigibay natin ng buo, gagawin ko na lang ng paraan. So ito na ho yung paraan na ginawa ko dito. At syempre pinagawa natin sa tropa. Baka sabihin nyo na naman, di ako yung gumawa. Berel. Syempre yung kaisipan nandun. Kayo talaga. Sa ngayon, mga kamusta, syempre ginawa ko dyan ito. Paglalagyan to ng fluted panel. Buo po yan. Kaya nga sabi ko kay Berel, frame na lang.
Kasi ito solid naman to. Malakas na ho nakapit yan. So ito kasi malalagyan to ng fluted panel. Siyempre malalagyan din to ng quartz mga kamasta. So ibig sabihin i-overlap yung quartz dito, may paglalagyan na ho ng ilaw. So reflect na ho yan lahat mga kamasta. No? So alam nyo naman yung mga dating na meron siyang fluted panel, napakaganda niyan tingnan. So yun po yung isang base niya. Tapos dito mga kamasta, instead na bubuin namin, gigibahin ko tapos bubuin. Yan, pinadugtungan ko na lang to. Then ilagyan natin ng PVC board. Ayan. Kita nyo yung PVC board natin sagad hanggang sa baba na. So yan po yung isang paraan natin para mas mapabilis yung trabaho, mas maganda yung outcome ng trabaho natin. Yung isa pa, kinuha ko yung gitna. Sabi ko ito lang yung gigibahin at itataas. Then dito sa part na to, i-remain natin kasi nga pwede pa rin natin gamitin yung kalahati nito. So swing door na lang po siya. So dito sa may part na to, ayan, syempre another na paglagyan ng mga gamit din lang yan. So gamit na gamit yan lahat. Kaldero o kung ano man, ganun din dito sa may part na to. Pero ano nga ba yung mga accessories na ginamit natin dito? Okay, ginawa natin. Yan. Condiments tray o kaya paglagyan ng mga baggoong, mantika na naka-bottle, ketchup, kung ano man, dyan natin siya ilalagay. Ilagyan na lang natin siya na stainless na pipe. And then, syempre, meron tayong cutlery tray. Lagayan ng kutsara o kung ano man, mga tinidor, ganyan. So, yan yung lagayan niya. Ibig sabihin, mayroon tayo organizer. Tapos dito naman, syempre, yung ating lagayan ng baso, pwede rin. O kung ano man, syempre usually baso kasi yung nilalagay dito yung mga drawer natin. Ayun, meron din tayong organizer. Ito yung lagayan talaga ng mga baso talaga. Kasi ito, kapag hindi pa natuyuan, pwede may lagay dyan. Then may drip pan naman po yan. Kasi ito yung lagayan naman ng mga plato. Ito yung kagandahan niya yung sinasabi ko kanina na kahit na tubigan o kaya matuluan ng tubig yan, ayos pa rin kasi nga PVC board na siya. Yun yung kagandahan ni PVC board. Ang isa pa dito, meron din tayo dito ang lagayan ng tangke. Tapos, syempre naglagay pa rin tayo ng shelves dito kung sakaling, kung ano man yung pwede na ilagay. Then dito naman, ayan, open shelves lang ho yan. Pwede tayo maglagay ng kahit ano dyan. Kaya nga gamit na gamit. Tapos dito naman sa ilalim na sink, ganun din. Yung sa sink naman natin, syempre, libre lang na dumukot-dukot dyan, lalo na't meron tayong i-maintain na mga hose po niya. Yan, so may drain natin. Then, another one, meron din tayo dito. Yan o. Ganun din, condiments tray. Kung napapansin nyo mga kamusta, usually kasi yung iba nag-direct sila sa wall, dadirect din sila sa flooring. Pero para sa akin, para hindi mapasukan ng mga insekto, yun yung sinasabi ko na lagi na dapat close lahat yan. Para hindi mapasukan. Kasi alam nyo naman, pag naalagyan na ipis yan, mabaho na. Isa pa, mahirap maglinis. Pero pag PVC board yung gamit mo, madali na lang kung linisan niya. Then dito naman sa hanging cabinet natin, syempre dito yung fridge natin. Adjust ko na yung mga switches dito na. Tapos nilagyan natin ng hanging cabinet. Yung plywood na yan, yun po yung sinasabi ko kanina, Plytan. Yung isa sa mga pinakamagandang uri ng board na ginagamit namin, mga kamusta. Yung board na yan ay double face o kaya maganda sa may kanan, maganda rin sa kaliwa. So yung pinatawag namin na double face, makinis na rin po siya. Dito sa hanging cabinet natin, kasi nyo, napakaganda ng finish niya. Actually hindi pa ito na finish kasi nga nasa 80% pa lang, sabi ko nga kanina. Ngayon, final coating pa ko tayo natin dyan. Lahat po yan. Isa pa dito na ginawa natin naka-offset. Bakit ko nga ba laging naka-offset? Hindi lamang sa dating o kaya yung ganda niya, kundi yung para naman mas maayos natin. Kasi kagaya nito, kapag na-offset kasi to dito sa may part na doors, nagkakaroon ng another na doors. Yun po yung ginawa natin dyan. Tingnan nyo, napakaluwang, napakadami pang pwede ilagay. Walang masasayang na space talaga dito. Ito mayroon tayong wine shelves dyan. So abangan nyo na lang yung wine shelves na prinogram ko dyan. Talagang pakakaabangan. Yung height natin dito 60 cm mula dito. Tapos, syempre ito nasa 35 cm. Tapos yung offset natin 10 cm. Ito 30 cm yung lapad niya. Ito naka 40 cm kasi yung offset natin 10 cm po yan. Halos walang nasayang na space kasi nga talagang inorganize na natin na maigi. Isa sa mga bagay na ginagawa talaga natin para maayos yung kitchen natin. Kasi kunwari pagka gumawa ka ng kitchen, dapat yan kompleto na. Kaya nga ito, marami akong binago kagaya nito. Tapos ito, giniba ko to para magkaroon ng space dito. Marami tayong kailangang isakripisyo para makompleto na. Kakatapos namin nagsukat kung tama ba yung distribution natin hanggang dito sa may kwarto na to kasi paparehas lang yung level niya. So ibig sabihin pag level kasi pantay, dapat alam mo rin na hindi bitin yung siruho dun sa dulo-dulo. Huwag kang magsisiro ng maliit. Kaya nga sabi ko nga kanina ay maayos na. Bali, yun yung mga ginagawa namin ngayon.
At mag-i-start na ho tayo sa tiles installation. Sabi nga ni Sir, ito naman yung susunod namin para sa stair. Tapos lalagyan daw namin ng ilaw yan. Nabanggit niya dati, mga kumusta? Hindi daw kaya. Pero sa atin, sabi ko naman, kaya yan. Maayos na, mga kumusta, no? Ayan, no? Sarap ng ulam ni RB. Ayan, maraming salamat muli. Kay Kamusta Jackson, no? Lagi na lang, nagbibigay ng ulam yan. Nung last na nag-video kasi tayo dito, nakurap yung SD card natin kaya hindi na-upload. Ang dami natin mga videos na nakurap. So, yan. At ako naman po ipupunta na rin sa kabilang proyekto. Panoorin nyo na lang po sa ibang part ng video na ito. So, check ko naman na dito. Tama naman na yung layout ng tiles natin. So, yun yung isang bagay. Kaya sabi ko, layout mo na yung tiles para sa kung pagpunta ko, may check ko na. Maprobahan na natin. And then, latak na tayo kaagad. Yun lamang naman po yung lagi kong hinihilig sa tropa. Para sa dalawang parte, part ng mga tropa natin, tsaka part ko, ay kumbaga walang nasisisi sa bandang huli. Sakali, pag may magkakamali, o di sabihin namin na, uy, nagkamali kami dalawa. O kaya syempre, ako na nagdesisyon kung oo o hindi. At pupunta tayo sa Almaguer at saka doon sa San Antonio project natin. Kita-kita tayo doon. Ayan. Abangan nyo yan sa next video natin, mga kamusta. Bye!